Kaya tayo nandito sa amin is because yung series nga ng episodes kung saan pag-uusapan natin ng mga storya ng bawat isa, we're trying to be close to home. Yes. Kaya naman ang kwarto ni Justin ang ating napili kasi nga ito ang close to. At ito talaga ang kanyang Kaya nga. Pero siguro mas maganda siguro kung sa old house niya, no? Oo, Kasi doon mo marereminis lahat ng nangyari. Actually, Pwede, gusto gusto niyo niyo lumipat? lumipat? Okay lang Aircon mag-set up doon. ulit. Nasabi ko na to, syempre uulitin ko lang para sa Okay mga lang. public. Pero 'di ba hindi ka na dati kasi hindi ka masyado opinionated. Dati parang lagi kang neutral. Ngayon nakikita ko grabe na mag-opinion si Justin na ano na parang madalas nga mas nauuna ka na magbigay ng opinions mo rather than other people. Kamusta yung process na gano'n? Bakit parang Ba't pinagbago? Oo, ang laki ng binagbago mo mula nung nakilala ka namin. Wow. Hindi naman sa aspect na yun. Nagbago siya kasi yung pagiging opinionated, for sure, meron ka namang thoughts in mind. Opinion, pero yeah. you choose not to Speak say it, out, di ba? yeah. So, yun, constant effort din na ginagawa mo siya before. Pero ngayon, sinasabi mo na siya. Ibig sabihin, nagbago ka talaga. Ibig sabihin, merong trigger kung bakit mo siya ginagawa na ngayon. Siguro, feeling ko, yung from before natin na parang when we have discussions, ganyan, observer pa lang ako noon. Parang, I feel like hindi pa ako eligible to really speak out kasi nag-aaral pa ako. Parang ganon. Trying to learn. So parang, pag magsalita ako, hindi ko naman sure kung okay talaga yon or kung ano man, parang ganyan. So, lagi kong suggestion, to meet halfway, base sa opinion ng dalawang tao, kung ano yung pinagtatalunan, parang ganun yung input ko, more of in the middle, para, kasi dun nga ako nagba-base sa dalawang opinion. Pero, parang as we grow, ayun nga, na mas natututo na ako, so mas alam ko na, mas meron na akong, okay, alam ko naman na to, pwede na ako magbato ng idea in a more legible and, anong tawag doon, yung may assurance na idea or opinion. So, yung meaning kailangan meron ka munang acquired knowledge para may sabi mo na okay or hindi okay yung isang bagay. For myself. For others, ewan ko, depende sa inyo. Pero for myself, parang ganun. Parang, at least, meron muna akong, kapag major decision, pero syempre, yung mga small scales naman, pwede ka lang naman magbato dyan kasi may naalala ako. Alam nyo ba, hindi ko naiyak yun, nagkikirja ako, may naalala akong sikreto. Ano yan? During that time, training tayo noon, may pinag-auditionan ako. Dali na ba? Hindi mo sinabi mo. Alam ko na yan. Traidor ka! Alam mo eh? Parang nakwento mo Hindi, to. hindi. Pero big network. Hindi ko nga maalala actually, Boy pero band feeling PH dati, iba. Hindi, Wala pa yun. iba Ibig pa yung sabihin, boy band nag-audition siya yung sa iba boy band talaga. PH before pa Iba yun pa ng Zero show to BT. Hero. Iba pa yung Zero to Hero. Traidor ka. Feeling, hindi ko Lumayas nga ka na sa maalala loob mo ngayon. kung ano yun. Hindi ko maalala. Kasi nagkalikot ako ng files, nakita ko yung audition video ko. Tapos that time na nag-audition ako. Pero feeling ko hindi ko tinuloy, hindi ko sinend. Nakasave lang siya doon. Kasi walang form na may sagot. Wala, Parang ibig sabihin, ganun. hindi ka talaga nagtiwala. Iiwan mo kami, Justin. Oh my God, di ka pala talaga nagtiwala, no? Meaning, pre, yung sinasabi niyang mamamatay daw lahat. Hindi, mamamatay tayo lahat siya. Isasave niya sarili niya. Hindi yun lang. Parang hindi ko alam. Basta nung time na yun. Ganun ka palang tao. Meron pala akong audition Ganun palang video. tao. Alam niyo, After 30 kasi, sabi niya dati gusto niya na ma-disappear. legit nga yun na. Hanggang ngayon? Hindi naman disappear na mamatay, pero pwede na, parang ganon. Parang nakamit mo na kasi, ano ba Ba't kinakata mo pa yung quit? 30 Yan nga yung 30 pa sabihin. naman eh, pag 30. Hindi pa eh. Hindi pa. Hindi, sabi mo kasi ayoko eh. Ibig sabihin, kino-close mo na yung door. Dapat, pwede pang mamatay pag 30. Dapat gano'n. Pwede na mamatay. Pero, Lyrics. Alam mo, sobrang ano kasi weird. Siya lang, yung nakausap ko na, After 30, basta 30 lang Uy, yun. pero may nagsabi sa akin na ma-manifest daw yun Di ba? Parang Totoo yun. Yung meron daw. station. Na, ganun din sinasabi niya, tapos nagkatotoo. talaga? At the age of that, namatay. Na ma-manifest siya. Huwag mo, Justin.
Si Justin kasi, actually, di ba, nakikitulog ako dito. Kung ano yung kinikwento niya sa atin, yun lang talaga siya. Like, pagka-uwi niya dito, mag-ano siya. Na ano siya para siyang robot vacuum. Di ba yung robot vacuum, pag pinindot mo, pupuntahan niya talaga yung usual niyang pinupuntahan. So siya, pagka ganyan, tagal sapatos, pasok, akyat, diretso dyan, kuha ng panligo, pasok dito, ligo, pagkatapos magligo, bukas computer, tapos lalabas, nagutom ka, gusto mo kumain, kuha ng pagkain, babalik siya doon. Tapos pag antok, tulog, alarm, tulog. Kabisado. Ganun siya. May pattern. Ganun siya lagi. Hindi nagbabago yung routine mo? Nagbabago naman siya. Pero merong usual kung ano yung ginagawa mo. Pero ganun siya lagi. Ganun lagi si Justin. Same routine talaga. Yung ganun kami sa family. May, Routine talaga. Parang nasanay kayo na may routine kayo. kuwari, 11 to 12 something, dapat, yun yung lunch time. Kain kami, ganyan. 6, dinner na yan. So, before 6, at wag ka nang kumain masyado kasi di ka makakain ng 6. Yung mga ganun. Ano yung nagpapalungkot sa'yo? Pag di daw ako natutulog dito. Pati si Tito malungkot. Tatay ko, mas gusto pa siya dito eh. Ano yun? Hindi lungkot-lungkot, pero na stress, na iinis, nalulungkot pag hindi ako nakapahinga. Kailangan naman kasi ng lahat ng tao yun. Parang yun, kuwari, kailan ko na plan ng umuwi. Tapos siya kasi hindi pala ako makakauwi kasi may biglang ganito. Yung mga spontaneous things, di ako pwede sa spontaneous na ba? Hindi mo talaga siya thing. Kaya tinatanong ko agad yung mga RM natin, anong schedule this week? Parang ganito. Parang ko kailan ako uuwi, anong oras ako aalis. So, kailan ka nabibisit kay Jobs? Parang hindi pa ako nabibisit kay Jobs hindi sa ka mga pa interview. Ano nagpapasaya sa'yo? Computer. Kaya naman, Oh, parang malaking bagay sa akin talaga computer. As in, na tayo umikot na eh. pero yun lang ang yun din ang naging dahilan ng katamaran ko. Pero yun din yung nagpapasaya sa akin. Point niya is, hindi mo dapat sayangin yung oras. So that maging productive ka everyday. Kung anong pwede mong gawin ngayon, gawin mo na. Kasi, siya, parang yun yung naging point niya na, lagi niya sinasabi sa akin, yun, wag sayang ng oras. Feeling ko yun yung naging motivation niya, na kahit nung may sakit siya, nag-household chores pa rin siya. Talagang, sabi niya, ayaw niya na mapirme. Parang ayaw niya lang na naka-steady na siya at wala siyang magawa. Parang nasasayang yung oras niya. So at least yun nga, makapag-ayos sa bahay, makapag-alaga ng anak, parang yun yung productive for her. So kailangan niyang gawin kasi nga, naman, kung nakahiga ka lang dito, maubos na yung oras mo. Then, parang no matter what you're doing right now, dapat may purpose siya. Yeah, parang ganun. Kasi hindi naman, kahit nakatunga ka, hindi ma-examine unproductive. Yeah. Kasi di ba, nag-iisip ka kung anong gagawin. Yeah. So, kung nakatunga ka dyan ngayon, make sure lang na yung tinutunga mo, may dahilan. Yes. Baka yun. Kasi sabi mo kanina, nakatunga ka na naman. Nakatunga ka naman? Hindi, nung sinabi mo yun yung sinabi sa'yo ng mama mo, nung nakatunga ka. Oo, parang ganun. Basta kaya naman sinasabi. Basta yun yung point niya, tama, na yung time, dapat gamitin maigi kasi nga, umaandar siya. Ginagamit mo naman yung oras mo pag naglalaro ka Yun nga, that may purpose, may so, kung maglinis ka ng kwarto, ayusin mo yung kasi tatagal lang yan dyan nang wala nangyayari. So yun po, time is gold. Yun naman talagang kayamanan natin na hindi natin na-realize minsan. Yun talaga yung pinaka, natin. Pero pag inisip mo yung privilege nakaka-depress. natin. Hindi ba? Di ba kayo nade-depress pag naisip niyo yun? Umaandar ang oras na hindi Siyempre, mo na mababalik. lagi naman Kaya nga, dapat gumalaw ka rin. Kumilos ka rin. Mag-gym ka sa umaga. Magdilig ka ng halaman. Hindi, pero kasi President kay Justin is very, kumbaga yun yung niya luxury niya Oo, kasi, naalala ko lang. Kasi nung isang gabi, sabi niya, pagod na pagod siya nun, galing tayong shoot. Tapos ako, nag-drive, tapos super energetic pa ako. Sabi niya talaga sa akin, di ka pa pagod? Tapos ramdam ko na yung pagod sa boses niya. Sabi ko, hindi pa. Sabi niya, grabe ako, pagod na ako, inaantok na ako, gusto ko nang matulog, maligo, umuwi.
Good thing na nalaman natin ang tumatakbo sa utak ni Justin at natanong naman natin yung mga bagay na gusto nating malaman. Sana may nalaman din kayong ibang bagay kay Justin na ngayon lang rin namin nalaman na muntik niya na pala kaming ibon. Huwag ka magano na, Ipopost ko nga yun. Hindi kami magtatanim ng sama ng loob sa'yo. Oo. Kasi hanggang ngayon masama ang loob na. Papakita ko sa inyo, hanapin ko yun.